Hindi mawawala sa aking listahan itong fried chicken. Bukod sa masarap na, madaling gawin, at higit sa lahat, talagang kagigiliwan ng mga bata. Tara, luto tayo. Isang buong manok ang binili ko sa palengke kanina. Halagang 200 pesos na isang buong manok ito. Sa pagmamadali ko nga, hindi ko na napansin kung gaano ba kabigat yung nabili ko. Basta ang sabi na nga lang sa akin ng tindera, 200 po ang halaga. Okay lang para sa akin dahil nga marami naman kaming kakain sa halagang 200, busog na kaming lahat. Siyempre yung mga panangkap niyan, dito na lang ako kukuha sa kusina. Meron naman ako mga stock. So sa nakikita nyo, ginawa ko sa hita, nilagyan ko na nga pala ng gilit para madali na siyang maluto at hindi na tayo mahirapan pa. Pagkahugas ito, atin na itong titimplahan. So unang-unang ilalagay natin asin. Susundan naman natin ito ng pamintang durog. Lalagyan din natin ito ng konting paprika. Maglalagay din ako dito ng garlic powder. Medyo dinamihan ko na ng bahagya itong garlic powder para mas masarap. Maglalagay din tayo dito ng mga 8 pirasong kalamansi. Gusto ko sa fried chicken yung medyo may asim ng konti yung kanyang laman. Talab na talab talaga ang kalamansi pag nilagay mo rito. Naglagay pa pala ako dito ng patis, hindi ko lang naipakita sa video. Naglagay lang ako siguro ng mga 4 na kutsara. Gagawa tayo ng pambreading. Yung una kong inilagay, all-purpose flour. Ito namang nilalagay ko na ito, rice flour. Tapos naglagay din ako ng garlic powder, paminta, at saka ng pampalasa. Lalagyan ko na rin ng konting paprika. Sunod naman, haluin natin itong maigi. So kailangan talaga mahalo itong maigi para nga magkapantay-pantay yung ating mga ingredients na nilagay. Pagkatapos naman, kukuha lang ako ng mga 4 na kutsara. Ito palang ikinukuha ko o binubukod ko, ilalagay na pala natin ito ng tubig para maging butter. Medyo lalabnawan ko lang itong aking ginagawang butter. Mas gusto ko kasi yung medyo malabnaw at ayoko nang malapot kasi nga gawa ng masyadong kumakapal yung kanyang breading sa manok. O I mean yung pinaka-coating niya. So mas maganda kung tama lang. Ito namang ating binabad na manok, ilalagay natin dito sa ginawa natin butter. And then pagkababad niyan, ilalagay naman natin yan doon sa ating breading mix. Subuko na yung recipe na ito at talaga namang juicy ang kinalalabasan. Hindi siya matigas at hindi siya dry sa loob. Kaya pwede niyong gayahin ito at hindi kayo mapapahiya. Marami na nga talaga nagluluto ng fried chicken, iba't iba na ang kanilang timpla. Pero talaga naman yung iba ay nag-experiment pa rin hanggang ngayon dahil mas gusto nila ma-perfect talaga yung kanilang mga fried chicken. So magpiprito na nga tayo, ito nga naglalagay na tayo ng mantika at papainitin lang natin. Kapag mainit na, pwede na nating i-deep fry itong ating mga manok. Piprito natin ito siguro mga 15 minutes, okay na. At this point, luto na yung ating first batch. Siyempre, isasalang din natin lahat ng ating mga manok na pin-prepare natin kanina. Bali 11 pieces pala lahat ng aking nagawa kasama yung leeg. Pero kung ipambebenta mo naman ito, make sure lang na mas madami pa yung cut na ginawa mo. Hindi pa rito nagtatapos ang ating pagluluto, gagawa pa tayo ng gravy. Maglagay lang tayo ng butter sa ating saucepan and then naglagay din ako ng isang beef bouillon. Tapos niyan, haluin lang natin hanggang sa matunaw. Then itong ating natirang breading flour, gagamitin natin dito panggawa ng gravy. Bali kukuha lang ako dito ng mga ilang kutsara at dito nga ay gagawa tayo ng roux. So mas maganda kung medyo magko-color brown yung ating ginagawang roux. Upang sa ganun ay maging perfect na nga yung kulay ng ating gravy. So ngayon naman lalagyan na nga natin ito ng tubig. So pagkalagay natin ng tubig, haluin lang natin ang haluin ito hanggang sa lumapot na nga. Naglagay lang ako ng konting paminta para nga medyo may konting sipa. Kung nakikita nyo, lumalapot na siya. So papatayin ko na yung apoy at ito nga isasalain ko pa. At ito na nga, luto na yung ating fried chicken, pati yung ating gravy. So tara, kain na tayo.